Mga kababayan, mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin mga kababayan, magkomentuhan po tayo. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong napakagandang programa at pagtulong po ng Office of the Vice President na diretso at direkta sa tao, sa ating mga kababayan, sa atin po, na hindi po ito binabalita ng malalaking mainstream media mga katambay. Pakinggan po natin at panoorin po natin ang mga programa ng ating Vice President mga kababayan. Katulad po nito, nasa Oriental Mindoro po sila at ito po ay part 3 at ito po ay tinatawag na pagbabago campaign sa ating mga kabataan, ang pagbibigay po ng gamit sa pag-aaral ng ating mga kababayan sa mga malalayong probinsya katulad po ng Oriental Mindoro. Alam naman po natin ang ating Vice President ay naglagay po siya ng mga satellite offices ng kanyang opisina sa buong bansa, Luzon, Visaya, Mindanao. At syempre, panoorin din po natin yung isa po niyang proyekto na nahando naman po sa, I think sa parte po ng Visaya, mga kababayan, nasa Eastern Visaya po mga tambay. Doon po yata ito sa probinsya na tinatawag niyang Tambaluslos mga kabayan. Pakinggan po natin at komentuhan po natin at panoorin. Maraming salamat po sa ibinigay niyo sa amin. Tinatanggap po namin ang mga ito ng bukal sa loob. Ito ang nakakaantig na tulang inihanda ng isang mag-aaral mula sa Naswak Hatabuan Bangon Elementary School sa Oriental Mindoro para sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Ang bata ay isa lamang sa mahigit 1,000 na mag-aaral mula sa 8 last mile school sa probinsya na nahandugan ng pagbabago bags ng OVP. Naglalaman ito ng school supplies, dental kits at mga kapote. Ikinatuwa rin ng maraming guro at magulang na nakarating sa kanilang lugar ang programa, serbisyo at inisyatiba ng tanggapan. Narito naman ang kanilang mensahe para sa OVP. Kami po ay tuwang-tuwa. Masayang-masaya po kami dahil lahat, ang maganda po doon ay lahat ay mabibigyan. Kasi meron minsan na magbibigay ng agency na 50 lang. O halimbawa yung non-government, ito 50 lang para pipiliin nyo lang. So pagka ganun, parang nakakaawa yung batang titingin na hindi siya nakatanggap. Pero ang maganda po ngayon at ang nakakatuwa ay lahat sila ay magkakameron. So ibig sabihin po, fair, parang patas po sa lahat, na sila lahat ay makakatanggap ng mga school supplies na kanilang kailangan. Tantuwa po nung pinakita po sa amin kanina po yung kanyang bag. Eh di ako po din natuwa sa kanya. Sabi niya daw po may bago na uli po siyang notebook. Malaking tulong po sa amin. Tuwang-tuwa po ako kasi po yung ako naman po once na masaya po yung anak ko, masaya din po ako. Siyempre po malaking blessings po yun kasi hindi naman po lahat ng magulang ay kayang mag-provide ng kompletong school supplies para sa mga anak po. Higit pa sa simpleng pamamahagi ng school bags ang layunin ng pagbabago. Ang Million Learners Campaign, pagpapakita ito ng suporta sa kakayahan ng bawat batang Pilipino sa pag-abot ng mas magandang kinabukasan. Mula dito yan sa po mga tambay, Oriental Mindoro po mga tambay, nahandun po ang pagbabago ng Office of the Vice President. At sundan po natin mga tambay ang isa pa niyang programa. Napakarami pong programa ng ating Vice President, mga tambay. At hindi po ang programa ng Vice President ay magpayaman na magpayaman at magnakaw na magnakaw sa pondo ng bayan, mga kababayan. Hindi po katulad nung nahandun po sa House of Representatives. Ano po pinagagawa ng mga politiko roon, mga kababayan? Pagnasahan umano ang pera ng taong bayan. Ito pa po mga tambay, ang Office of the Vice President, libreng sakay program sa Eastern Visaya, mga kababayan. Pakinggan po natin, panoorin. Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News hatid sa inyo ng Office of the Vice President.
Suportado ng mga taga-Tacloban City sa lalawigan ng Leyte ang mga programa ng tanggapan, kabilang na ang libreng sakay program. Si Maribeth Adlawan sa report. Ipinagpapasalamat ng mga taga-Tacloban City sa lalawigan ng Leyte ang programa, serbisyo at inisyatiba ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kabilang na rito ang OVP Libreng Sakay Program. Sa ilalim ng programa, hindi na kailangang magbayad ng pamasahe ng mga taga-barangay Tagpuro papuntang downtown Tacloban at vice versa. Isa sa mga naging pasahero ng OVP Libreng Sakay Bus si Rodora Basas. Sabi niya, imbis sa pamasahe, ipinangdagdag na lamang niya ang kanyang natitipid kada araw sa iba pang pangangailangan ng kanyang pamilya. Napakaano, kasi yung sa Tagpuro pa lang 40 na eh. Tapos papasok pa sa amin 10 pesos. Bali 50 pesos. Papunta pa lang, di 100. Kaya napakaliking tulong po. Thank you po kasi yung libreng sakay napunta dito sa Tacloban. Malaking tulong po sa amin dito sa Tacloban ang libreng sakay. Mula dito sa Tacloban City, ako si Maribeth. Yan pa mga tambay. Para sa Diyos. Nakita niyo pa mga tambay, libreng sakay sa Tacloban City, Leyte mga tambay. Sa bayan po, sa probinsya po. Sa bayan at probinsya ni Tambaluslos, mga kabayan, sa Leyte. Nakita niyo po yung mga programa ng Vice President. Wala pong sinisino at wala pong sinasabing favoritism. Basta po lahat, kahit sinasabing ang politika po ay grabe po ang ginagawa po sa pamilya niya at lalong-lalo po sa kanya. Hindi po ba? Kahit ang bayan at probinsya nang gustong magpabagsak sa kanya, ay talagang ang paglilingkod po ng Office of the Vice President ay walang pinipili. Hindi po ba? Basta Pilipino. Dahil ang Pilipino po ang pinaglilingkuran po ng mga Duterte. Tatak Duterte. Hindi po ba? Katulad po ng ginawa ni dating Pangulong Duterte. Kahit po siya hindi tinantanan sa pamumulitika at pagpapabagsak din noong panahon po na ang kanyang Vice President ay si Leni Robredo. Hindi po ba? Grabe po ang paninira rin po sa kanya. Dinadala pa sa international. Hindi po ba? Pero nakita niyo po ang Tatak Duterte. Dire-diretso po ang paglilingkod at trabaho. Dahil po ang prinsipyo po ng Duterte, sila po ay lingkod bayan. Trabahante po sila ng taong bayan. Hindi po sila hinalal para maging hari-harian at magnakaw lang ng magnakaw sa pera ng taong bayan. Mga totoong lingkod bayan. At ang buwis na ibinibigay sa kanila, ang taxpayer money at pati ang inuutang ng gobyerno ay napapakinabangan at ibinabalik sa taong bayan para makatulong. Katulad po niya, nakita niyo po yung mga libreng sakay. Yun na ititipid ng mga kababayan natin. Mga kababayan natin sa Tacloban. Hindi po ba? Imbis na ipamasahe po nila, na idadagdag pa yung naititipid nila sa pangangailangan sa pamilya. Ganon din po yung nabibigyan po ng mga bag, mga gamit pang eskwela ng ating mga kababayan, ating mga magulang na ititipid po yan. Hindi ba? Sa Mindoro, sa Oriental, Mindoro. At yan po ay laganap sa buong Pilipinas. Lahat po ng satellite offices ng ating Vice President, Luzon, Visaya, Mindanao, ay lahat po ay may programang kapaki-pakinabang sa ating bansa at sa ating mga kababayang nasasakupan po ng kanya pong mga satellite offices. Hindi po ba? At syempre nahandyan pa rin po yung lagi pong nangunguna ang ating Vice President sa pagtugon, lalong-lalo po sa sakuna. Hindi po ba? Nahandyan po lahat ang programa niya, pati pagpapakain. Hindi po ba? Programa, pati pagpapalibing, pati po ang kabaong. Hindi po ba? Pati ang sinasabing puhunan, tuturuan kang maging masipag, maging negosyante dahil may programa po na na bibigyan ka ng sinasabing puhunan ng Office of the Vice President. Hindi ka umaasa na para kang tamad. Hindi po ba? Ibang klase po ang opisina ng Vice President. Tuturuan kang maghanap buhay, hindi para mamalimos. Hindi po ba?
Hindi po katulad ng programa nila. Tuturuan ka maging tamad. Puro ayuda. Pagdating ng sakuna, nganga. Wala nang maipamigay dahil po mas malaki po kinikita nila sa ayuda. Hindi po ba? Kaya maipagmamalaki mo po talaga ang Office of the Vice President na pilit pa nilang ginigipit sa budget. Hindi po ba? Yung 900 plus million na pondo na hinihingi sa opisina ng Vice President, binawasan pa nila. Mga kabayan, ganyan po katindi ang politika sa ating bansa. Kung sino yung opisina na nakakatulong direkta sa taong bayan, ay siya pang ginigipit dahil pinababagsak nila. Dahil nga po, ayaw nila na isang Duterte na naman ang makabalik sa Malacanang. Dahil disgrasya po abutin nila. Disgrasya. Lahat po sila. Baka lahat po sila ay magkaproblema, lalong-lalo na sa korupsyon na alam ng Vice President na kailangan nilang panagutan. Hindi po ba? At kailangan nila isuka hanggat maaari ang kanilang mga ninakaw. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya po proud po tayo na sa dami ng magnanakaw na mga politiko sa ating bansa ay may natitira pa. May natitira pa at may pag-asa pa ang ating bansa na makabangon sa pagkakalugmok sa imburnal sa Kumunoy sa pamamagitan po ng mga politiko na katulad po ng Tatak Duterte. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya maraming salamat po sa Office of the Vice President at sa Vice President. Kahit po kayo ay pinupolitika at ginigipit ang inyong budget, ay dire-diretso pa rin po ang pagtulong ng inyong opisina ng Office of the Vice President na direkta sa taong bayan, lalong-lalo sa mahihirap na katulad po natin. Thank you po, Vice President. Natunay po kayong lingkod bayan para sa masang Pilipino. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, sa mga subscribers po natin. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. At yung dasal po natin ay magpatuloy po tayo. Isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte. Mailayo po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. At magdasal din po tayo para sa ating mga sarili at sa ating buong sambayanan na tayo po'y maingatan sa araw-araw. Thank you po, mga kababayan. Ingat po tayo at konting tiis lang po. May pag-asa pa na darating sa ating bansa. Nahandyan pa po ang Agila ng Mindanao. Ingat po. Paalam. Bye-bye.